Boss Han, inamin na niya ang lahat. Ang ina ng tatlong binata ay ang unang pag-ibig mo. Bai Zhenju, hindi. Ang asawa nakakamatay lang. Boss Han, kakahanap lang. Bai Zhenju at ang kanyang ampon ay nakatira sa Barangay Masaya. Pumunta agad sa Barangay Masaya. Opo. Chenyu, Chansi, Tianen, ang inyong tunay na ina ay ibang tao. Kanselahin ang press conference sa gobernador. Kanselahin ang operasyon sa abroad. Kanselahin ang World Piano Tour. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bai Zhenju, hindi ka magpapakasal sa akin? Gagawin kong inumin mo ang tubig sa paa ko. Bitawan mo ako. Nagtatrabaho ka sa food spa, hindi ba para lang? Sa pag-aal ng ampon mo, kung susunod ka sa akin, alagaan ka o kayo. Halika, halik muna. Kaya kong buhayin ang anak ko. Kung hahawakan mo ako ulit, magpapatayan tayo. Hintayin Montag. Babalikan kita. Babalikan kita. Zhenzu, okay ka lang? Nililigalig ka na naman ni Liu Dashan? Ang dami mong tinis para sa piano lessons ni Yang Yang. Ang dami mong pinagdaanan. Iyon lang ang hilig ni Yang Yang. Kahit gaano kahirap. Gusto ko. Pero 3 trabaho kada araw. Kung magpapatuloy ka. Mamamatay ka. Ganito talaga ang mga nanay. Ang kamay ni Yang Yang ay para sa piano. Hindi siya dapat magtrabaho para sa pera. Pero para sa kanya, hindi ka na mag-asawa? Hindi naman siya tunay mong anak. Si Yang Yang lang ang kailangan ko. CJ, uwi na ako para magluto para kay Yang Yang. Kaninong kotse ito? Bakit nakapark sa tapat natin? Ma, Yang Yang, ma, bakit ngayon ka lang dumating? Sa bahay na ito, ang dami kong tinis. Yang Yang. Siya ay, Siya ang tunay kong ina, at ang CEO ng Han Corporation, si Han Mi, ay isang multi-milyon-ayo. kumusta? Anak, agad na iwasan ang taong probinsyano na ito. Ang anak ko na si Hanmi, hindi dapat magkaroon ng bahid sa buhay. Huwag kang mag-alala, nanay, simula ngayon. Hindi na ako tatawaging Baiyang. AKO ay Hanyang. Mabuting anak. Naghihintay ako sa kots. Yang Yang, talaga bang sasama ka sa kanya? Kung aalis ka, paano na ako? Ikaw ba ang tunay kong ina? Hindi. Pero itinuring kitang tunay kong anak. Kung hindi mo ako tunay na ina, hindi mo kailanman mapapalitan siya. Sa iyo, wala akong obligasyong mag-alaga. Yang Yang, kung talagang gusto mong sumama sa tunay mong ina, hindi kita pipigilan. Hindi kita pipigilan. Dalhin mo ang larawan. Para kasama mo ako palagi. Sa isang inang tulad mong pedicurist. Saan man ako pumunta, tatawanan lang ako ng iba. Yang Yang, pakiusap ko sa iyo.
Makinig ka sa akin. Umalis ka. Huwag mong abalahin ang pag-uwi ko para magmana ng milyon-milyon. Yang, ang pagiging pedicurist ko ay para lang. Sa pangarap mong maging pianist, Tama na, huwag kang magdrama. Huwag kang magdrama, sa mga taong ito ay tinis ko ang paghama. Noon pa, sana hindi mo na lang ako kinuha. ikaw, Gusto mong makipag-away? Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Ang tunay kong ina ay libo-libong bises na mas mabuti kaysa sa iyo. Sasama ako sa kanya para sa magandang buhay. Yang, huwag kang maging walang puso. Bai Senju, inalagaan mo si Yang ng 20 taon. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Sapat na ba ang kahon ng perang ito? hindi ko kailangan. Nagpapanggap ka pa rin, sige, bibigyan kita ng gusto mo. Pero tandaan mo, ang tagumpay ni Yang ngayon ay dahil sa akin. At walang kinalaman sa iyo, sa halip. Pinabayaan mo ang kanyang mga bisyo, kailangan ko pa siyang baguhin. Kung hindi ko siya kinuha noon, isang kutsara ng kanin, pinakain ko siya. May kasalanan ba ako? Siyempre, kung hindi dahil sa'yo noon, na dinala mo siya sa liblib na lugar na ito, hindi ako maghahanap ng ganito katagal. Ano ba ang sinasabi mo? Noong kinuha mo ako, hinanapan mo ba ako ng pahintulot? Nitong mga taon, dami kong pinagdaan ng hirap sa piling mo. Sasama ako sa nanay ko para mamuhay ng maayos. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang namatay sa lamig sa labas. Hindi ba't ang inang nagluwal ay biyaya, at ang inang nagpalaki ay biyaya rin? Wala ka namang ibinigay kundi isang subo ng kanin. Samantalang ang tunay kong nanay, sa edad kong 18, ay kayang ibigay ang kayamanang hindi kayang kitain ng iba sa buong buhay nila. Tita Bai. Naintindihan Montag ba? Tita Bai, ngayon lang ako nakilala ang tunay kong nanay. Hindi mo na ako tinatawag na nanay. Simulan gayon, wala na tayong koneksyon. Kalimutan mo na ako, para bang hindi mo ako nakilala. Alles. Karapat-dapat ka bang pumasok sa pinto ng pamilyahan? Dala mo pa ang amoy ng kahirapan. Tema ka, nane. Sa hinaharap, lalabas ako sa international stage. Mga basurang sertipiko lang ito. Walang kwenta. Huwag, tumigil ka. Huwag mo nang tapakan. Huwag. Pahintuin mo siya. Umalis ka, Bai Zhensu. Araf-araf. Kamay mo na laging sumasali sa paa ng iba. Karapat-dapat bang hawakan ako? Sinabi na ng nanay ko na umalis ka. Hindi mo ba narinig? Dalin mo ang basura mong sertipiko at umalis ka. Nanay, tingnan mo ang dala ko. Una sa lahat, ang galing ng anak ko. Nanay, kung gusto mo, araw-araw akong mag-uwi ng sertipiko. Mabuting anak. Yang. Ang mga sertipikong ito ay alaala nating dalawa. Itatakwil mo ba lahat? Hindi mo na ba gusto ang mga ito? Tama na. Simula ngayon, wala na tayong koneksyon. Simulan gayon. Huwag mo na akong tawaging nanay. Mga plastik kayo, nagpapanggap na kawawa para makuha ang simpatya. Parang, ako PA ang nang api SIO. Zhensu. Bai Yang. Hindi madali ng ina mo na palakihin ka. Hindi ko pa nakikilala. Ang isang ina na kasing ganda niya. Hindi siya tunay na anak. Hindi talaga mapapalapit. Tingnan Montag. Si Bayang, kakakuha lang ng pera. Ayaw na sa kanyang inang hindi tunay. Talagang labag sa kalooban ng langit. Tumahimik ka. Ang mga kamay niya ay para lang mag-alaga ng paa ng iba. Mag-ahit at maggupis sa paa ng iba. Samantalang ang mga kamay ko ay para sa sining. Siya ang magiging ina ko. Dapat ba siya? Ako. Ikaw, talagang isang perlas. Habang kaya mo pang manganak, maghanap ka na ng lalaki. Ay, ang pera ng perlas na ito. Naubos na lahat kay Bayang.
Wala na ngang pangkasal. Mahirap na makahanap ng magandang lalaki. Mga walang kwentang sinasabi mo. Malinaw naman na walang may gusto sa kanya. Bakit ako ang sinisisi? Hindi na kailangang ipagtanggol ako ng lahat. Lahat ng ginawa ko para kay Yang Yang ay kusang loob ko. Ah, dito pala ako hinihintay. Nagpe-perform ka lang dito. Nagpapakita ng kawalang pag-imbot para isipin ng lahat na may utang na loob si Yang Yang sa'yo. HMP, gusto Montag pa lang ako, si Hanmai. Ang magbayad ng pangkasal mo. Wala ka doon. Wala talaga. Tama na, hindi mo may tatago ang mga balak mo. Hindi ko hayaang may umasa sa akin. Ako si Hanmai. At hindi ako magkakautang ng loob sa isang probinsyana. Kayo, pakazalan niyo si Baitsinsu. Ako si Hanmi ang magbibigay ng pangkasal, 200,000. Gusto kao. Tumahimik kayong lahat. Si Bai Zhenju ay akin. Hindi ko kailangan ng dowry. Gusto ko lang siya ngayon, dito mismo. Umalis ka. Boss Zahan, nating na natin ang barangay masaya. Mabuti. Papasukin ang convoy sa barangay. Gusto kong malaman ng lahat na si Baisensyu ay ang asawa ko, si Zhen Huachuan. Mga anak, narating ko na ang barangay masaya. Gaano pa katagil ang inyo? 3 minuto. Ang inyong ina, maaaring maging pinakamarangal na babae sa Jiangsheng. Pero nagtiis ng 20 taon. Kasalanan natin ito. Tatay, huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga kay nanay. Baitsinsu, hindi Montag inasaan. Na mabilis kang mahuhuli-uli sa akin. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Umalis ka sa bahay ko. Tanghaling tapat. Hindi ako naniniwalang walang batas. Lumaban ka. Lalo akong nasasabi. Gayon na. Gagawin kitang sunod-sunuran. Ha ha ha. Bitawan ako. Liu Dashan, bitawan Montag si Jensu. Boss Han, tinutulungan kita. Sugot. Ano ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Akyala mo. Isusumbong kao kayo. Yang Yang. Gusto mo bang itulak ang nanay mo sa kamatayan? Nangangahas ka pang banggitin ang nanay mo sa harap ko. Nakita Montag ako. Malas ko sa buong buhay ko. CJ. Mali ako. Hindi ako dapat nakakaapekto sa kinabukasan mo. Aaminin ko ang pagkakamali ko. Luluhod ako sa iyo, pwede ba? Pakiusap, wag mo na akong pahirapan pa. Si Ludashan ay kontratista 8. Marami siyang pera, ikaf naman, isa ka lang. Tagapaghugas ng paa. Dapat masaya ka na. Bakit ka naging ganito? Anong itsura ko ngayon? Mali bang humingi ako ng pera? Ha? Dapat bang isipin mo na dapat ikulong mo ako sa iyong tabi habang buhay na mahirap? Zazaya ka, Bea? Hindi ko ginusto. Alam mo, Bea? Alam mo ba kung gaano ko kagustong sabihin sa buong mundo na ang nanay ko ay hindi tagapaghugas ng paa? Ang nanay ko ay milyonarya. At ako ang tagapagmana ng Han Group. Bayang, ganyan ka magsalita. Napakawalang utang na loob. Alam mo, Bea si Jensu. Nagtatrabaho pa sa piano lessons mo. Napakarami niyang isinakripisyo. Sa hirap ng buhay na ito, magpalaki ng isang art student. Napakahirap. Kung wala siya, matagal na sana akong nagtagumpay. Gastos lang naman. Bakit parang nagpapasikat KPA? Ano pang hinihintay Montag? Magdamayan na kayo. Oo nga. Tara na sa damayan. Bitawan mo ako. Haha. Akala ka OBA ako ang excited. Mas excited ka pala. Ha ha ha. Huwag kang lalapit. Lalapit ka, papatayin ko ang sarili ko. Ginagamit mo ang kamatayan para takutin ako. Sige, patayin mo ang sarili mo. Nababaliw ka na. Nababaliw na si Bai Zhenju. Nababaliw ka. Nababaliw siya. Yang Yang, ano ba ang nagawa kong mali para tratuhin mo ako ng ganito? Isinakripisyo ko na ang lahat para sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Kung ganyan ka na napipilitan, edi imamatay ka na lang. Pag namatay ka na, makakapagsimula na ako ng magandang buhay kasama ni nanay. CJ, pagbibigyan kita. Naku, Pearl, huwag mong gawin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ano man ang problema mo, tutulungan ka namin. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi mo dapat gawin. Baisenshu, mabuti pa nga ako. Naghanap ako ng asawa para sa'yo. Tapos dito ka nagpapakamatay. Babae kang probinsyana. Ang alam mo lang umiyak at magpanggap na kawawa. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Ha. Ikaf. Ang lakas ng loob mong lagyan ng maruming tubig ang paa ni nanay. Boss Han, nadumihan niya ang paa mo. Dilaan niya ang paa mo. Baitsinsu, lumapit ka. Lumuhod ka at dilaan mo ang paa ko. Naririnig mo ba?
Ang pagkakataong dilaan ang paa niya, swerte mo na yon. Gusto mo ba ang swerteng yan? Sa iyo na lang. Ayo ang may kasalanan, huwag kayong magmalabis. Ngayon, para kay Baitsinsu, lalabanan niyo ba ang Han Group? Ang Han Group ay kasosyo ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Tama, kung lalabanan nyo ang pamilya Han. Lalabanan nyo rin ang pamilya Han. Kaya niyo ba? Ngayon, kung sino ang makakapagpatumba kay Baisensyo, ang kahon ng perang ito ay sa kanya na. Sa panahon ngayon, sino ba ang Ayaf NG Pera? Ano ba yan? Sitawan niyo ako. Pearl, Sitawan niyo ako. pasensya na, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Hindi natin pwedeng pabayaan si Pearl dahil lang sa pera. Ngayon, kung sino ang makakapaghiganti para kay nanay, ang buong Happy Village, lahat ng trabaho, ako ang bahala. Kung ikukumpara sa kapakanan ng buong nayon, ano ba ang masama kung isakripisyo siya, ang anak mo mag-asawa? Hindi ba kailangan ng dowry, Pearl, para sa kapakanan ng buong nayon? Pasensya na, ngayon, ikaw ang isasakripisyo. Baisensyo, nakikita MOPA? Ang paborito mong anak, ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ngayon, lahat sila ay mga tao ko. Baitsinsu, huwag ka nang magpakamatay dito. Lumuhod ka na lang at dilaan mo ang paa ng nanay ko. Hindi pwede. Ipili siya sa harap ng nanay ko, Alice. Bitawan mo ako. Baitsinsu, walang silbi ang pag-iyak. Mahina. Walang sinuman ang tutulong sa'yo. Yang. Dahil sa 20 taon kong pag-aalaga sa'yo. Tulungan mo ako. Pag-alaga lang yan, walang dugong nag-ugnay. Bakit niya kikilalanin ka? Tama. Ang pag-aalaga ay hindi kasing laki ng pagiging tunay na magulang. Et Zaka, ikaw ay isa lamang. Babaeng probinsyana. Isa ka lang talagang tagapag-ayos ng paa. Araw-araw sa shop, naamoy mo ang mga mabahong paa, kaya hindi masama na dilaan mo ito. Hindi naman masyado, di ba? Kung may sisihin mo ang sarili mong walang lalaki. Walang kapalaran na magkaanak. Tumigil ka na, halika na. Dilan Montag. Dilan Montag ang PKO. Bilisan Montag, Dilan Montag ang PKO. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang pamilya ko? Mga bodyguard, hintayin niyo sa labas. Noong una, si Pearl ay buntis ng hindi kasal. Maraming chismoso dito. Ayokong mapag-usapan siya. Gets K.O. Sino ka? Bakit ka pumunta sa bahay namin? Hinahanap ko si Baisensyo. Huachuan. Si Zan Huachuan. Huachuan, ikaw ba talaga yan? Pearl. Ako, sa wakas nakita na kita. Sino ang nang-api sa'yo, sabihin mo, ako ang bahala. Ako. Umalis ka na, siya ang presidente ng Han Group. Hindi mo kaya. Huwag kang matakot. Isang maliit na Han Group, hindi ko pinapansin. Ang yabang mo, akala mo ba ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Ako nga. Ha, nanay, totoo ba na siya ang pinakamayaman? Walang alam. Isang tagapag-ayos lang ng paa, kilala ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sigurado ka talagang hindi ako. Ikaw na isang mahirap, nagpapanggap bilang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ngayon, Ako ang magtuturo sa'yo, peking mayaman. Ma, hinampas Montag ako? Ma, kanina ko nakita sa labas, maraming bodyguard ang kasunod niya. Hindi kaya lahat yon ng kanyang tao.
Mga extras lang yan. Kung hindi, bakit hindi pumasok? Siguro hindi pa binayaran ang talent fee. Sabi ko na nga ba, ang galing ng pag-arte. Muntik mo na akong maloko. Ang lakas ng aura niya. Parang hindi naman pika. Si Boss Han ay bilyonaryo. Hindi siya magkakamali ng tao. Hayaan nyo na. Malapit na kaming pumirma sa South Lake Project kasama ang Zhan Group. Malapit ang relasyon ko kay Boss Zhan. Ma, ang galing Montag. At ikaw, hinampas mo ang nanay ko. Papatayin kita. Yong, ikaw. Ikaw ang ampon ni Pearl, ang cute mo naman. Ikaw. Alam ka una. Kaibigan siya ni Baijensu. Baijensu, ang ganda Montag pala. Pinatulog mo siya ng libre. Tumahimik ka. Laging nagpapakabanal sa harap ko. Pero sa likod, ang ganda mo pala. Bai Zenshu, gusto mo ng lahat. Pero nagpapakabanal ka pa. Marami sigurong lalaki sa likod mo. Alam ko, may isa pang lalaki si Bai Zenshu. Ang unang minahal. Sasabihin ko sa'yo, ang katawan niya. Marumi na. Pasensya na. Huli ako. Tama na, huwag ka nang magpanggap na boss. Akala Montag, dahil naka, suit ka. Boss ka na? Nga, ma, kung hindi siya magaling umarte, makakapasok kaya si Bai Zenshu sa kanyang kama? Kung may manghamak pa kay Pearl, babayaran niyo yan ng malaki. Nahihirapan ang boyfriend mo, nag-a-acting na boss. Papa bankrupt Montag ako? Kung totoong pinakamayaman ka sa Jiangcheng, kanselahin mo ang South Lake Project. Patunayan Montag. Hindi lang South Lake Project, pati ang Han Group. Ipapaban ko sa buong industriya. Ma, narinig Montag? Sinabi niyang ibaban. Ang aming Han Group. Talagang may kakaibang tao sa liblib na lugar. Dito lang ako, titingnan ko kung paano ka magpapakita. Hindi mo ba gustong ipasara? Bilisan mo, naghihintay kami sa'yo. Tumawag ka, may numero ako ni Manager Wang. Gusto mo ba akong tumawag para sa'yo? Nalobat ang phone ko, pahiram ng sayo. Sige, kukunin ko para sa'yo. Para bang wala akong saysay sa hamo. Itawan. Bitawan siya. Abulin siya. Itawan siya. Bitawan siya. Bitawan mo ako. Ang tagal kong naglaro sa inyo, munti ko nang makalimutan ang importante. Liudashan. Dali, magsama na kayo ni Bai Zenshu. Siege. Huwag. Bitawan siya. Bitawan mo ako. Bitawan siya. Hindi niyo kayang panagutan ang magiging resulta. Ang likod ko ay ang Zhan Group. Anong magagawa mo sa akin? Kailangan kong tawagan si Manager Wang para sa South Lake Project. Hello? Manager Wang. Ako si Zhen Huachuan. Ipasok ang mga tao natin. Anong ingay Montag? Kapag na-offend mo si Manager Wang, Wala kang pag-isa. Tijulan Mo Yen. Manager Wang. Bakit kayo nandito? Ostan, nahuli ang inyong lingkod. Patawarin niyo po ako. Boss John. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ma, ano ba tong nangyayari? Boss Zhan, hindi ka upo kayo nakilala. pakiusap, huwag kayong magalit. Basta huwag enyo lengpong kanselahin ang partnership. Huwag enyo pwede kong ipasara. Ma, siya si Boss Zhan. Hindi mo ba sinabi na mga artista lang sila? Tumahimik ka. Boss Zhan, basta huwag lang kayong magalit. Kahit ano pang utos niyo, gagawin ka o. Boss John. Huli na. Wala na, babagsak na ako. Ma, kilala Montag si Boss Zhan? Bakit mo hindi sinabi agad? Wala na yun sa'yo, di ba? Ito. Ma, nakamali ako. Zampalin Montag na lang ako. Sundukin mo na lang ako para mawala galit mo. Ako, yung salbahe. Ako, yung takshil. Ako, yung hindi nakita, yung sacrifices mo para sa akin. Ma, hindi ako ta. Masama ako. Patawarin mo ako, please? Ma, nakamali ako. Makios up ka kay Boss Zhan. Tulong Montag ako. Isa lang anak Montag. Matanda ka na. Ako pa mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Hindi naman ako tunay na nanay mo. Sino ba ko para asahang mag-aalaga ka sa akin? Hindi. Anong gusto mong gawin sa kanya? Pagod na ako. Paalisin mo na sila.
Ito. Ma, bak Montag, kaupabayang. Dalahin niyo isa-isa, investigahan. Lahat ng nanakit kay Pearl ngayon, babayaran nila ng sobra-sobra. Ibabalik nila lahat sa akin. Naiintindihan. Ano Nagkamali kami. Bossan, Avana, Patavarin Nyo Ako. Pearl, ang hirap ng dinanas mo nitong 20 taon. Makinig ka sa akin. Nadaya tayo ni Xiaohong. Talaga pala. 20 taon na ang nakalipas. Ganon pala. Noon, sinabi sa akin ni Xiaohong. Buntis siya sa'yo. Naniniwala ako. Kaya umalis ako ng lungkot. Hindi ko inakala. Lumipas na yon. Watch one. Meron pa pala tayong 3 anak. Pero, Buhay pa silang lahat. Si Xiaohong, binayaran niya yung doktor. Ninakaw mga anak natin, sinabi pa sa akin. Sa kanya daw galing. nasaan na yung mga bata? Nasaan na sila? Ma, Ako Zitianyu, Panganay Nyo. Ako si Tianzi. Pangalava Nyo. Ako Zitianen, Bunso Nyo. Sinusundo na namin kayo pauwi. Malugod na pagbabalik sa inyo, Maam. Watch one. Ang laki ng bahay mo. Parang museo. Ito ang aming bahay. Umupo ka. Nanay, ito ang mga alahas na regalo ko sa iyo. Lahat ay antigong koleksyon. Nagkakahalaga ng bilyon. Nanay, ito ang villa na regalo ko sa inyo. May sukat na 500,000 square meters. Lahat ay kasama. Ang mamahal naman ng mga ito. Hindi ko ito kayang tanggapin. Nanay, ito ang allowance ko para sa inyo. Walang limitasyon. Gastusin mo ng libre. Ito ay pagmamahal ng mga anak kaya ikaw. Tanggapin mo na. Nanay, kayo lang ang kailangan ko. Watch one. Sa totoo lang, hindi pa ako handa maging asawa ng pinakamayaman. Ang aking pagkakakilanlan, huwag muna ipaalam. CJ, susundin kita, magpapakalat muna ako ng mga peking balita. Kapag handa na ang panahon, saka kita ipakilala sa lahat. Nalaman ko na ang lahat. Ang Baitsenso na ito. Ay kaibigan lang ng yumaong asawa ni Boss San. Dinala siya ngayon bilang paggalang sa yumaong asawa. Hindi na ito maulit. Ah, ganon pala. Nanay, paano naman ang krisis ng kumpanya natin? Ang hanmi ko ay hindi nagpapataba ng walang silbi. Kahit pa sariling anak. Nanay, may naisip ako. Ang pangatlong anak ng pamilya Zhan. Hindi ba siya henyo sa piano? Ang talento ko. Pwede niya akong gawing estudyante. Pagdating ng panahon, malulutas din ang krisis ng kumpanya. Nanay, itong piyesa ay para sa inyo. Ang ganda. Pangatlong Ginoo, ang anak ng Han Group na si Hanyang. Gusto niyang maging estudyante mo. Huwag tanggapin, Hanyang. Ay ampon ng misis. Huwag mo akong isipin.
Nanay, bakit kabalisan nitong mga aw? Dahil ba sa ampon? Na nakilala ang tunay niyang ina. Kung si Han Yang ay ampong Montag, pwede na rin siyang ituring na kapatid. Para sa iyo. Payag akong gawin siyang estudyante. Sabihin mo sa kanya, sa susunod na linggo ay magkakaroon ng seremonya, noon. Dadaling ko ang isang misteryosong bisita. Ay, Anak, ngayon, kung makikipag-collaborate tayo sa Zan Group, ikaw na ang pag-asa natin. huwag kang mag-alala sa aking talento at galing. Tiyak na maapresyata ako ni Food Young Master. At sa tamang panahon, kukumbinsihin niya si Boss Zhan na ipagpatuloy ang collaboration sa atin. Ang galing ng anak ko. Balita ko, may daladalang misteryosong bisita, si Third Young Master ngayon. Hindi ko alam kung sino. Tiyak na si Boss Zhan yon. Kahit sino pa yan, kailangan nating maging close sa kanya. Halika. Dumating na ang EIE. Chayan N. Kailan ka darating? Nanay, pesensya, may biglang video conference ako. Okay lang, unahin mo ang trabaho mo. Hindi ba pinutol ko na ang relasyon natin? Anong ginagawa mo rito? Karapat-dapat ka bang narito? Hindi ako karapat-dapat. Ikaw, karapat-dapat ka. Siyempre, ngayon ang aking initiation ceremony. Ngayon ang aking initiation ceremony, ako ang bida. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na ngayon din. Narinig Montag? Bitawan mo ako. Wala kang karapatang paalisin ako. Wala kang karapatang paalisin ako. Sige ka. Ito ang regalo ko pa sa EIE. Kung masisira Montag, papatayin kita. Hinampas mo ako. Nanay mo ako sa pag-aampon. Mabuting ka, yung hampas lang. Kung masisira mo, ang regalo ko para sa initiation. Hindi kita patatawarin. Anak ampon na nananaki sa nanay, sobrang sama. Tahimik lang. Ang Han Group ay sinusuportahan ng Zan Group. Hindi natin sila kayang kontrahin. Ipaalam agad kay Third yung Master. May problema sa initiation ceremony. Bei Gensu, ngayon ang importante para SA. Pag-unlat NG Han Group. Dito KPA Nakulo. Ayokong makipagtalo sa inyo. Ngayon, dadalhin ni Third yung Master ang misteryosong bisita. Ito ang pinakamagandang sandali ng buhay ko. Ikaf. Bakit ka pa dumating? Dahil ako yung misteryosong bisita. Anong sinabi mo? Sinabi ko, ako yung misteryosong Ife. Dahil sa akin lang kaya ka tinanggap ni Third Young Master bilang estudyante. Ikaf, kaibigan ka lang na namayakang asawa ni Bosan. Huwag kang magmalaki. VIP, VIP Dog Kaziguro. Tumahol kang ga para sa amo mo. Bilis. Hindi mo ba narinig? Tumahol ka. Tumahol ka pa sa nanay ko. Kayo'y sobra na. Ako ay isang pedikurista. Ngunit nabubuhay ako sa sariling pawis. Malinis ako. Malinis? Masasabi mo bang walang buni ang kamay mo? Lahat ng naririto, sino ang may lakas ng loob na makipagkamay sa'yo? Ha? Ikaw, may lakas ka ba? Nakikita Montag? Lahat ay umaayaw sa'yo. Ikaw, habang buhay kang magiging isang mababang uri. Hanyang, wala ka bang konsiderasyon sa pagpapalaki sa'yo? Pagpapalaki? Sige. Ipakita ko sa'yo kung paano ko pagbalikan ang pagpapalaki mo sa akin. Umupo ng maayos. May sugat ang kamay ko. Ano ang gagawin mo? Siyempre, tuturuan kitang magpiano. Tijulan Mo Yen. Ma, sorry, nahuli ako. Zino ka?
Bakit Montag, K.O. itinulak? Ang pagpapalaki ay higit sa lahat. Hindi ka ba natatakot na magbayad? Bayaran? Kung ako si Hanyang ay may kabayaran. Hindi ako kukuning apprentice ni für Young Master. Sige, ayos. Ngayon, hindi kita kukuning apprentice. Ano ang ibig mong sabihin? Baka naman. Siyan ka talaga ang für Young Master? Tama. Huwag kang maloko. Narinig kong tinawag niyang ma, si Bei Zenshu. Ang ina ni Third Young Master, matagal nang namayapa. Uhaha. Boy, akala mo ba dahil si Third yung master sa bawat pagtatanghal ay nakamaskara at kaming lahat ay hindi pa nakakita ng mukha ni Third yung master? Maaari mo na siyang gayahin? Bobo ka, Bea? Zeno ka? May lakas kang manuntok? Ta! Pigilan, basagin ang kamay niya. May lakas kayo? Bakit naman wala? Malapit na akong maging apprentice ni Third yung master. Pag-insulto sa akin ay pag-insulto sa pamilyas Han. Ano ang inaantay nyo? Pigilan siya. Bitawan nyo ako. Yang, nakikiusap ako, pakiusap, patawarin mo siya. Ma, huwag kang lumuhod, tumayo ka. Kung gayon, sabihin mo, nagkamali ka ba? Nagkamali ako. At ngayon, sabihin mo ulit. Ano ang mali, Montag? Mali ako. Mali ako sa pagiging pakialamero sa pagpulot sa'yo. 20 taon kitang inalagaan. Mali ako sa pagpapakahirap para mapag-aral ka. Pero hindi kita tinuruan kung paano maging mabuting tao. Mali ako sa pagiging maluwag ang loob. Pumayag na maging estudyante ka ni Third Young Master. Ganito na katagal. Bakit hindi pa umuwi sina Chayanen at Sensu? Siguro matagumpay ang ceremony ng pagiging estudyante. Gusto ng misis at ng ampon. Mag-usap pa ng matagal. Hindi pa rin ako mapalagay. Tara, puntahan natin. Opo. Hindi yan pag-amin ng pagkakamali. Ayaw mo lang talagang aminin. Kung ayaw mong aminin, sasapakin kita hanggang sumuko ka. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, ako si Third yung Master. Siya ang misteryosong bisita na inimbita ko. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring master ko? Sige. Ako na ang bahalang parusahan ka para sa kanya. Nanay, tiis lang, dadalhin kita sa ospital. Tara na. Gusto mong umalis? Hindi mo ba sinabi na ikaw si Third Young Master? Subukan mong labanan ang anak ko. Kapag nanalo ka, pwede kang umalis. Naghanap ka lang ng kahihiyan. Sage, una ka na tumugtong, dahil ang tunay na eksperto. Laging huling nagpe-perform. Hinyong Tutu. Talagang henyo. Hindi pa nagsisimula. Bakit nanginginig na ang tuhod mo? Nanay. Siyan ka talaga si Third Young Master. Paano siya naging Third Young Master? Hindi ba si Xiaohong ang nanay ni Third Young Master? Ito ang piyesa na nagpasikat kay Third Young Master. Kahit ako hindi ko kayang tugtugin, siguradong hindi ako nagkakamali. Third Young Master, pasensya na, hindi ko alam na ikaw pala. Bulak ang mata ka o, ganito na lang. Ngayon na ang ceremony ng pagiging estudyante ko. Tara, simulan na natin ngayon din, pwede ba? Sa kalidad mo, karapat-dapat ka bang maging estudyante ko? Third Young Master. 6 na taong gulang pa lang ako, nag-aaral na ng piano. Noong unang sumali ako sa Jiang City Children's Piano Competition. First prize ang nakuha ko.
Lahat sinasabing henyo ako. Third yung master nagpapanggap, talagang may talento ang anak ko. Pero hindi mo dapat gamitin ang pagkakataon na to para magiganti. Dahil lang hindi ka namin nakilala. Tumigil ka. Tinanggap ko siyang estudyante dahil lang sa kanya. Alam kong kaibigan siya ng iyong ina. Pero gaano kalaki ang impluensya niya para tanggapin mo ang anak ko? Talagang dahil may talento siya. Third young master, alam ka o. Ngayon ko lang nakilala ang tunay mong pagkatao. Kasal-anan ka o. Pero hindi mo pwedeng gamitin ang isang tagapaghugas ng paa para hamakin ako. Hindi mo pwedeng sirain ang aking talento dahil sa kanya. Ano naman kung tagapaghugas ng paa siya? Kung hindi dahil sa kanyang pagsisikap at pagtatrabaho para buhayin ka. Mabubuhay ka ba hanggang ngayon? Wala siyang ibinigay sa akin, kundi mga sirang damit at simpleng pagkain. Ano pa ba ang maibibigay niya sa akin? Hindi ko man lang siya sinisingil ng bayad pinsala. Iyon na ang pinakamalaking biyaya ko sa kanya. Talagang hindi mapalapit. Third yung master, ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Nga, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ay laging kumakampi sa kanya? Bakit? Kapag nalaman mo na ang tunay niyang pagkatao, huwag kang magsisisi. Hindi ako magsisisi. Isa lang siyang tagapaghugas ng paa. Anong klaseng pagkatao mayroon siya? Sasabihin ko sa iyo kung sino talaga siya. Panginoon ng pamilya Zhan, ito. Paumanhin. Huli na ako. Cheyenne, ihatid mo si Pearl Powie. Ipatawag ang mga doktor maghanda. Opo. Panginoon ng pamilya Zhan, ito. Sino ba talaga ang Bajensu na ito? Bakit siya pwedeng tumira sa inyong tahanan? Ang kanyang kamay. Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ko sinasadya. Ang taong pagmamayari ni Zhan Huachuan ay hinahayaan mong saktan. Sino pa? Boss John, si Bai Zenshu ay wala namang kaugnayan sa iyong yumaw na asawa. Bakit ka nagagalit ng ganito? Makinig kang mabuti, si Bai Zenshu ay miyembro ng aming pamilya Zhan. Sino bang maglakas loob na saktan siya? Ay kalaban ng Zhan Corporation. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Tatay, dumating na si second brother. Tinatrato niya ang sugat sa kamay ni nanay. Mabuti. Tandaan mo. Gawin ang lahat para magamot ang kamay ni Pearl. Boss John, SA kamay ni Bai Zinsu. Baka dahil sa kanyang galing sa pag-ayos ng paa. Boss John, Marami rin akong kilalang dalubhasa sa pag-ayos ng paa. Kahit masira ang kamay ni Bai Zenshu. okay lang. Talagang hindi ka natututo, Ang Han Corporation ay binlock ko na ng Zhan Group. Ano ang susunod na dapat gawin? Kailangan ko pa bang turuan kayo? Gets. Singilin ang utang. Boss Zhan, mali ako. Patawarin mo ako, Boss Zhan. Patawarin mo ako, Boss Zhan. Bayaran ang utang, saktan siya. Cheyenne, ganito mo ba alagaan ang nanay mo? Hindi kasalanan ni Tayanan ito. Kasalanan ko na umaasa pa rin ako kay Yang Yang. Hindi. Hindi ito kasalanan mo, kasalanan ko na hindi ko naisip ng maayos. Cheyenne, mag-arrange ka agad ng mga bodyguard. Protektahan ang kaligtasan ng nanay mo. Sage, bibigyan ako ng balon na retired na special forces mula sa governor's office. Hindi na kailangan ng ganito kalaking hakbang. Huwag na masyadong mag-alala. Hoy, kailangan talaga. Ma, huwag kang mag-alala. Papatnubayan ko sila ng malayo. Hindi makagambala sa buhay mo. Pearl, sa hinaharap kapag may nang-api sa'yo sa labas. Kahit konti lang, huwag mong tiisin. Ako, ang sasalo para sa'yo. Ma, kasama na rin kami. Ito ay, Pearl, gusto kong bigyan ka ng malaking proposal, pero hindi na ako makapaghintay, nagsisisi ako noon na hindi ko nakita ang kasinungalingan ni Xiaohong. Kaya tayo, naghiwalay ng matagal at nagdusa ka ng sobra. Ayokong sayangin pa ang oras, gusto kitang maging asawa ni Zhan Huachuan. Pakakasalan mo ba ako? gusto ko.
Nanay, tatay, congratulations sa inyo. Hala tatay, nasugatan ang kamay ni nanay, hindi dapat mabasa. Sa pagligo at paghugas, ikaw na ang bahala, hahaha. ₱300,000 na lang ang natitira sa bahay. Lahat ng ito ay ginawa ni Bei Zenshu. Nanay. Yung 300,000, gamitin natin para sa piano recital ko, invest sa akin. Ito lang ang tanging paraan natin ngayon. Zibait Sensu. Kahit sa pag-ayos ng paa, nakakuha ng atensyon ni Boss Zan. Sa pagtugtog ko ng piano, siguradong magiging successful ako. Pagdating ng panahon, ako na ang magiging pianist na may bilyon-bilyong halaga. Nanay, ang suga sa kamay mo, napakaganda ng pagaling, pero kailangan mong magpahinga. Huwag mo muna akong lutuan ngayon. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Kainin mo habang mainit. Siya ang ampon mo. Ang kanyang doktor, gusto niya akong mag-operete sa kanya. Sa buong bansa. Si Hanyang mismo, hindi pa alam. Malala ba? Malubha ang suga sa kamay, kailangang operahan sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, tuluyan na masisira ang kamay. Grabe pala. Mahal ba ang operasyon? Ang laki naman. Sige, pupunta na ako. Nanay, may biglang meeting, sandali ka muna. Sige, mauna ka na. Okay. Huwag kang magtago. Narinig ko sa labas. Alam mo na pala. Siyempre, yang kamay mo, sa loob ng 1 linggo. Dapat matapos ang paggamot at 300,000 ang gastos sa paggamot. Baijanju, Baijanju. Ito ang kapalit mo. Akala mo ang kamay ko ang kailangang operahan. Zuempre. Hindi ikaf. Ako pa ba? Mali ka talaga. Okay. Natatakot ka lang na masira ang kamay mo. Tapos pinalayas ka na lang ng pamilya Zhan. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, alam na naming mag-ina. Si Boss Zhan ay wala namang ibang dahilan kundi nahuhumaling sa pag-aalaga mo ng kanyang paa, kaya kanya pinagtatanggol. Ganyan ba talaga iniisip ninyong lahat? EDI ano PA? Hindi mo naman siguro akalain. Napakakazalan ka ni Boss Zhan? Kakaka o baka naman. Yung singsing na binili ni Boss Zhan sa halagang 800 milyon ay para sa iyo. 800 milyon? Ang laki ng reaksyon mo. Mukhang hindi nga para sa iyo. Ha? Naku, ang mahal naman pala. Buti na lang naiwan ko sa bahay kung suot ko pa. Baka na nakawin na. Ibutok mo, hindi para sa ilan. Alam mong magpapa-check up ako ngayon kaya ginawa mo. Ang paborito kong pork ribs sa sweet and sour sauce. Nag-iisip ka masyado, hindi para sa iyo ito. Matigas pa rin ang mukha mo, ginagamit mo lang. Ang pork ribs na ito para mapasaya ako. Para pagamutin kita. Hello, ni. May magandang balita ako. Nasira ang kamay ni Bei Zenshu. Pumunta ka na sa 3rd floor. Mukhang kung talagang kailangan ko ng 300,000. Hindi mo talaga ako papautangin. 300,000? Nagagawa mo pang banggitin niyang 300,000 iyan. Bei Zenshu, dahil sa iyo, 300,000 na lang ang natitira sa akin. At sasabihin ko sa iyo, kahit sunugin ko pa ang 300,000 ito. Wala kang makukuhang kahit piso. Kahit lumuhot ka PA, tumulad sa aso. Wala ring mangyayari. CJ, mabuti. Hanyang, bahala ka sa buhay mo. Nagtataka lang ako, bakit naman si Boss Zhan? Pinatira ka na nga sa kanila. Pero ni Singkong Duling ayaw ka pautangin. Isang matandang babae na nag-ayos ng paa. Bakit ba siya importante kay Boss Zhan? Ayaw ni Boss Zhan sa kanya. Pagtalikod, humihiram ng pera sa anak ko. Bei Zenshu ang galing Montag talaga. Bless you. Sino nagsabing hihiram ako ng pera sa inyo? Yung spare ribs na nasa sahig, patunay yan.
Ito ang ebidensya na gusto mo akong sipsipin. Dahil sa'yo, nalugi ako. Gusto kong makita mong mawalan ng gamit ang kamay mo. Pinalayas ni Boss Zan sa bahay. Dapat niyong linawin muna ang mga bagay bago kayo magsalita. Malinaw na ang lahat. Paalang maayos ang mga basurang kamay mong pang-ayos ng paa. Ngayon susuyuin mo ako. Paitsinsu, hindi ka ba nahihiya? Ganito ka ba kadesperado na maayos ang mga kamay mo? Pa maglingkod sa iba? Hanyang, kung kailangan ng 300 para sa operasyon ng kamay mo, papagamot mo pa ba? Zuempre. Ang kamay ko ay para sa piano. Kahit ibenta ko lahat. Hapaga emote ka o. 2. Yang basurang kamay mong panghugas ng paa. Hindi pwede ikumpara sa kamay ko. CJ, kung ganito ang trato mo sa akin ngayon, sa hinaharap, huwag kang umasa na pagpapautangin kita. At huwag mo akong sisihin. Ano, KBA? Bakit kami hihiram sa'yo? Tama. Pagkatapos ng piano recital ko sa linggo, magiging bilyonaryo na ako. Saan ako kukulangin sa pera? Magkakaroon ka ng piano recital. Sa totoo lang, ginastos ko ang 300K na ipon ko. Pa sa piano recital ko. Ginastos mo ang 300 ni. Ayokong makialam. Pero ang mga kamay na to ay inalagaan ko ng 20 taon. Tigil. Huwag kang magdrama. Hindi ako naniniwala sa'yo. Makinig ka sa akin. Kanselahin mo ang recital at bawiin mo ang pera. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Pagsizizi? Ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa 20 taon. Magbabago ito ng kapalaran ko. Bai Senju, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ang mga kamay mong yan, hindi worth it ang 300K. Sayang lang. Tama. Gastusin ang 300K sa piano recital ko. Investment yan sa kinabukasan. Pero kung sa basurang, kamay mo gagastusin, lugi lang ako. Gayon. Wala na akong pera. Anong plano, Montag? Yang, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Anong plano ko? Wala naman, naisip ko lang. Ipagbili ang bahay namin sa probinsya. Ipagbili ang bahay? Saan karapatan mo ipagbili ang bahay ko? Ako ang bumili niyan. Paano naging bahay mo? Doon ako nakatira ng 20 taon. Siyempre sa akin yon. Hindi mo ako pipigilan na ipagbili ito, di ba? Tama. Hindi kita papayagang makapag-ipon para sa operasyon. Kapag nawalan ng bisa yang marumi mong mga kamay, saka lang mawawala ang galit ko. Anak, nikalat na ni Mama ang balita na ang bahay ni Bai Zenshu ay multo. Ma, ang galing mo talaga. Zuempre. Hanyang, gusto mo akong ipahamak. Hindi naman. Kapag nawalan ng gamit yang mga kamay mo, pwede ka namang mamalimos. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay sa gutom. Siguro ito ang doktor ko. Mukhang lumabas na ang resulta ng check-up ko. Hello? Bagong doktor? Ikaf? Hindi ba't? Doktor ka ni Bai Zenshu? Bakit naging doktor ko na? Kung hindi ka satisfied, sa Jiangcheng Hospital. Huy! Ma, wala ba silang ginawa sa'yo? Bai Zenshu, para lang sa operasyon. Nag-ampon ka pa ng doktor? Ano ba nang sinasabi mo? Kung hindi para sa operasyon, edi para. Galitin ako at pagselosin. Kaya mo inampon yung batang yan? Huwag ka nang umasa. Ako lang ang nasa puso ng anak ko. Ang yayabang ninyo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Akala nyo, tatanggapin ko kasi Hanyang bilang anak? Siyempre, kapag hindi ginamot yung marumi mong kamay sa loob ng 1 buwan, wala na yan, kaya ako na lang asahan mo. Akala nila ikaw ang ipapaopera? Anong bulong-bulong diyan? At ikaw, listen. Hindi kita gawing doktor ko. Hindi ka naman talaga pasyente ko. Kung hindi lang ako nakuha ni Iyarwang. Anak, palitan mo siya agad. Ikaf na genius na pianist. Paano magkakapareho ng doktor ng isang pedicurist? Ito ay... Mabuti nandito kayong lahat. Nasabi na PASA iyo ni Dr. Tianki? Ha? Alam ko na Anleha. Pinapalitan mo ang doktor ko nang hindi ka nagpapaalam sa akin? Baka hindi mo alam, sa buong bansa, tanging tama na. Ipinag-utos ko sa iyo. Gayon din. Alam mo, Takia, si Chansi ang pinakamagaling na neurosurgeon. Maraming tao ang naghihintay sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Palitan mo siya para sa akin. At tanungin kita sa huling pagkakataon. Sigurado ka bang papalitan mo ang doktor mo? Sino ang may pake sa kanya? Wala akong peke. Wang. May hindi pagkakaunawaan dito.
Hayaan mo akong kausapin siya ng maayos. Tumahimik ka, hindi mo kailangang makialam sa anak ko. Ikaw ang dapat tumahimik. Hoy, paano mo kinakausap ang nanay ko? Gusto mo bang ireklamo kita? Hanyang, pwede ba hayaan mong tapusin niya ang sasabihin? Sige, sinigawan Montag ako, tama. Ngayon din, gagawin kong takot ang lahat ng doktor sa ospital na ito na mag-operasyon sa iyo. Scoop! Scoop! Mga kasama, itong lalaking doktor ay abusado sa kanyang posisyon. Nakipagrelasyon pa sa isang babaeng pasyente. At ang edad ng babaeng pasyente, halos kasing tanda na ng kanyang ina. Hanyang, kung lalapastanganin mo pa si Tansy, hindi kita patatawarin. Bait sensu. Dahil sa lalaking ito, sinaktan mo ako. Hindi ka ba natatakot na hindi na kita sustentuhan? Ngayon, apelido mo na ay Han, hindi Bay. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Mabuti kapag nasira ang kamay mo. Huwag mong sisihin ako. Kung hindi kita sustentuhan. Easy, saan ka kumukuha ng lakas ng loob na akala mo wala nang ibang mag-aalaga sa akin kundi ikaw? Walang ibang mag-aalaga sa akin. AMEA, matigas pa rin ang ulo mo ha, mga kasama. Kung sino man sa inyo ang mag-opera sa kanya, kasabwat niya kayo. Hanggang ngayon, akala mo ako ang magpapa-opera. Ano ang ibig mong sabihin? SA sinabi Montag? Ano ang ibig mong sabihin? Maniniwala ka ba sa sinasabi ko? Huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Basta walang problema sa kamay mo, bahala na siya. Ako? Ano namang problema sa kamay ko? Ang galing-galing ng kamay ko. Huwag kang gagalaw. Tingnan ka o. Umalis ka. Tinatawag mo na ngang nanay, si Vicencio. Anong mabuting intensyon mo sa akin? Sasabihin ko sa iyo, sa linggo magpe-perform si Yang Yang. Kung masisira mo ang kanyang kamay, kayang-kaya mo bang bayaran? Tumigil ka na. Si Tansy ang doktor mo ngayon. Ah, pesensya na. Hindi na siya ngayon. Ako na ang nagdesisyon. Inanggal ko na siya. Sakto sa gusto ko. Alisin si Hanyang sa akin. Listahan ng pasyente. Hanyang, alam mo ba kung ano talaga ang ginagawa mo? Syempre alam ka o. Inililigtas ko ang kinabukasan ko. Makinig ka. Ako ang ampong ni Vicencio. Kailangan niyang magpa-opera at ako ang dapat tumirma. Kung hindi, walang makakapag-opera sa kanya. Ha ha ha. Vicencio, narinig MOBA? Wala ka ng doktor, wala ka ng pera. Hintayin mong masira ang kamay mo. Dilat ang mga mata mo. At ikaw, Hanmi. Tingnan mo kung sino talaga ang kailangang magpa-opera. Safe. Ito. Anong tingin-tingin? Malapit na ang piano recital. Huwag mong tingnan ang mga malas na bagay na ito. HMP. Tama ka. Baijanju hanggang ngayon. Sinubukan mo pa rin gamitin ang report na ito para makuha ang awa ko. Huwag kang magalit sa kanya. Ngayon, pinunit niya na ang report. Kapag nalaman mo ang totoo, huwag kang magsisisi. Ang toto? Ha ha ha. Ang totoo ay, ang kamay mo. Ang maruruming kamay mo ay masisira na. Pagdating ng panahon, isusuka ka ng pamilya Han at ako. Ako ang magpe-perform sa piano recital. At aakyat sa tuktok ng tagumpay. Ha ha ha. Sige, good luck sa iyo. Anak, inilagay ko na ang lahat ng aking kayamanan. SAIO. Ngayon, kailangan nating magtagumpay. Hindi tayo pwedeng magkamali. Huwag kang mag-alala. May paan ako. Tiyak na. Magiging matagumpay tayo. Nanay, talaga bang masisira ang kamay ni Hanyang? Hindi ka ba nahihirapan? Sayang lang para sa kanyang mga kamay. 20 taon ng aking kabataan ang inialay ko. Nanay. Umalis ka. Kausapin ko siyang mag-isa. Huwag kang mag-alala, Jiangxing Hospital. Mauna ka na. Nasa malapit lang kami ng mga bodyguard. Talagang kapag hinanap ko siya, wala na siyang pakialam sa iba. Dahil sa ating mahabang pagkakaibigan. Kapag pinalayas ka na ng pamilya Han, pwede kitang ampunin. Anong kondisyon? Ang kondisyon, kailangan mong kunin para sa akin ang music sheet ni Third Young Master. Pinapakuha mo ako ng music sheet na ginawa ni Third Young Master sa world tour niya. Ang bagong music sheet. Anong pagnanakaw? Binibigyan kita ng pagkakataon. Ito ay pagkakataon para patawarin kita. Bakit ko kailangan humingi ng tawad sa'yo? Muntik nang masira ang kamay ng anak ko dahil sa'yo. Wala ka bang kasalanan? Aksidente lang ang nangyari sa kamay niya. Samantalang ang kamay ko, muntik nang masira dahil sa inyo. Sino ba talaga ang dapat humingi ng tawad? Tama na. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon,
Hindi na ako kakain ng sweet and sour pork na luto mo. May sayad ka talaga. Tumigil ka. Hindi ba't dahil lang nakilala ko ang tunay kong nanay? At nagsiselos ka? Kanino Montag izizizi yan? Isisi mo sa sarili mong walang pera at kakayahan. Baitsinso. Hindi na maayos ang kamay mo para mag-pedicure sa hinaharap. Asa ka na lang SA anak kao. Kung patuloy kang magiging walang utang na loob. Talagang Ivan kana ni Yang Yang. Mas mabuti pa. 20 taon kitang tinawag na nanay. Bawat isang tulong mo pa ba? Nakita mo na ang tunay mong nanay, bakit kailangan ko pa? Magbigay para sa kinabukasan mo. Kung gusto mo akong mag-alaga sa iyo sa pagtanda, dapat may ibigay ka. Patunay na may silbi ka pa. Akala mo ba wala na akong ibang aasahan kundi ikaw? Pinagsabuatan mo ang tunay mong nanay, muntik mo na akong gawing. Ako pa ang magpapakumbaba sa inyo. Hindi mo ako kailangan para mabuhay. SA Boss Zhan ka aaza? 8 bilyon ang ginastos ni Boss Zhan sa Sing Sing. Sayang. Hindi para sa iyo. Baisenju, wala ka namang anak na lalaki. Kung hindi si Yang Yang ang pag-asa mo, sino pa kapag natagumpay lang si Yang Yang? Saka tayo magiging masaya. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang kamay niyang yang ay hindi na makakapagpiano? Sinusumpa Montag ako. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng aking kayamanan ay nakasalalay sa piano recital na ito. Hindi ko papayagan ang pagkabigo. Kung hindi mo kaya tanggapin ang pagkabigo, magnanakaw ka na lang. Nasaan ang dangal mo? Nasaan ang pagmamalaki mo? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapariwara nito. Bahala ka. Dapat mong bayaran ako. Wala akong utang na loob sa iyo. Nanay, masakit ang kamay ko. Nanay. Noong nagpipiano ako, at sumasakit ang kamay ko. Laging hinahagod mo ito. Gawin mo na lang itong huling hagod mo para sa akin. Pakiusap, pakiusap. Posible bang ang sakit ng kamay mo ngayon ay dahil hindi pa gumagaling ang dating sugat? Ano ang Big Mong Sabin? Ibig sabihin, magpatingin ka na sa doktor. Kung sa piano recital ay hindi ka makapagpiano, nakakahiya iyon. Huwag kang alis. Hanggang ngayon sinusumpa mo pa rin ako. Naniniwala ka, PA. Na kapag pinalayas ka ni Boss Zhan sa pamilya Zhan, kahit lumuhod ka sa harap ko, hindi na kita papansinin. Baitsinso. Ang pagtulong kay Yang Yang ay pagtulong mo sa sarili mo. Dahil bumili na si Boss Zhan ng Sing Sing para sa kanyang bagong asawa, Ikaf na pedicurista. ay tataboy lang. Kung hindi mo ako pakakawalan, hindi kayo makakalabas ng ospital. Lumalakas ang loob mo ay. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng tapang? Ako ang nagbigay ng tapang. Sapat ba? Bakit ka nandito? Sinusundo kita pa uwi. Sa susunod, huwag mong kalimutang isuot ang singsing. Kumusta? May nanakit ba sa'yo? Huwag kang mag-alala, hindi na ako malulungkot para sa mga taong walang kinalaman sa akin. Mabuti. Tara, umuwi na tayo. Ibinigay ni Boss Zhan ang singsing na nakakahalaga ng 800 milyon. K. Baijianju. Baka naman. Magpapakasal na sila? Imposible. Peking Zingzing lang iyon. Paano magpapakasal ang pinakamayaman sa isang pedikurista? Kung gayon, Ong Baijianju at Boss John. ay magkasintahan. Kung hindi, bakit si Boss Zhan kumuha ng Class A imitation para pasayahin si Baishensu good fortune? Kabit. Sa palagay ko, laruan lang yan. Kakaiba ang mga mayayaman, pansamantala lang ang saya. Kailangan kong ubusin ang lahat ng halaga niya bago pa siya paalisin ni Boss Zhan. Ikaf, huminto. Sabihin mo sa akin, malala ba talaga ang pilay ni Bai Zenshu? Zino ka, PA? Ako si Zhan Tianzi. Kailangan ko bang laro? Santiangki. Si ang pangalawang anak ng pamilya Zhan. Ano? Siya ang pangalawang anak ng pamilya Zhan? Ang ganda ng pangangalaga ng iyong inang humalal sa iyong mga kamay. Sayang, mawawasak na. Anak, ano ang ibig niyang sabihin? Ang kamay mo ba ay may problema talaga? Naiintindihan ko na, ang relasyon ni Zhan Tianzi at Bai Zenshu ay hindi pangkaraniwan. Kanina, na-offend ka o sila. Tiyak na maghihiganti sila sa akin. Umaasa na lang kami ngayon sa iyong mga kamay. Huwag nang magkaroon ng anumang problema. Tara. Magpalit tayo ng ospital para magpatingin. Ang tatlong to, alam na mag-celebrate ka ng birthday nila. Sobrang saya nila. 20 taon na. Hindi pa sila nakapag-birthday. Feel ko, kasalanan ko. Huwag kang ganyan. Hindi yon kasalanan mo. Bukas ng gabi, sabay-sabay tayong maghandang mabuti para sa kanila. CJ, Kaya pala si Bai Zenshu. Ba't ang lamig sa akin noon? Nagpapasurpresa lang pala sa akin. Haha. Anak. Nakapagpabook ka na ba sa specialist?
Huwag mong pabayaan ang piano concert. Oo, ni. Si Bajensu, para mapasaya ako. Maghahanda ng birthday party para sa akin. Mukhang alam na alam ni Bai Zenshu. Nilalaro lang siya ni Boss Zan. Pagkalipas ng mga taon, ikaw pa rin asahan niya. Decidido na KO, SA birthday party na 2. Gugustuhin kong gawin niya yon sa Flying Dragon Hall NG Jinxu Grand Hotel. Sie bei Jensu, kaya niya ba yon? Subukan natin para malaman. Hoy, may kailangan ka ba sa akin? Hindi ba't gusto mong ipagdiwang ang aking kaawan? Kaya ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito para mapakita. SA Flying Dragon Hall NG Jinxu Grand Hotel. Ano? Huwag kang magkunwari, nakita ko na ang post mo sa social media. Bukas, ayusin mo ng maayos ang Flying Dragon Hall para sa akin. Bukas, pupuntahan ko para inspeksyonin. Hindi ko alam kung ano ang balak nitong si Bayang. Ano na naman kaya ang gagawin niya? Naalala ko, ang Flying Dragon Hall ay nireserba ni Chenyu. Bukas, magkakaroon ng victory party ang Governor's Mansion. Wow! Ang ganda naman nito. Ay naku, Itong Sie bei Jensu. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Para gastusan siya ng ganito, kalaki ni Boss Zan. bahala na siya, ma. Tawagan mo na ang media. Dumalo sila sa birthday party ko. Para mag-promote NG King Piano Solo Concert. Ma, tawagan mo na, tawagan mo na. Ma, Ano ba? Lafitte 1982. Naku, isang bote nito ay 2 milyon. mabuti talaga itong si Bei Shenchu. Habang mas masama ang trato ko sa kanya, lalo siyang nagmamakaawa sa akin. Ay sige na, ma, kuhanan mo ako ng litrato. Maami, para sa social media. Ito ang mga inihanda ni Chanyu para sa victory party ng Governor's Mansion. Huwag kang mag-alala. Umuwi ka muna at kausapin mo sila, tatawagin ko si Tenyu. CJ, Bait Sensu. Para mapasaya mo ako, isang tawag ko lang. Ayusin mo na agad ang Flying Dragon Hall. Bai Zenshu, ang mga inimbitahan namin ngayon ay mga kilalang media sa Jiangcheng, ang mga pagkain at inumin. Dapat ay pinakamataas na standard. At kung gusto mong dumalo sa birthday party ko, kailangan mong nakawin ang piano sheet ni Third Young Masters Han. Kung hindi, papatahiin kita sa labas. At mananatili kang nakatayo doon. Hanyang, saan mo nakuha ang lakas ng loob? Para isipin na ang Flying Dragon Hall ngayon ay para sa iyo. Sasabihin ko sa inyo. Ito ay reserva ng Governor's Mansion. Bai Shenchu, ang ugali mong matigas ang ulo. Talagang kailangan mong baguhin. Kung gusto mo akong pasayahin, huwag kang mahiya. SA hinaharap. Ako ang magiging pinakamahalagang pianist sa negosyo. Bei Jensu. Habang gusto ka pa ni Boss Zan, kumuha ka ng maraming pera at pasayahin si Yang Yang. Kapag pinagtabuyan ka na balang araw, huwag mong sisihin si Yang Yang kung bigla siyang magbago. Tama. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon para pasayahin ako. Magpasalamat ka. Kailangan ko pa bang magpasalamat sa iyo? Tama, kung matalino ka. Bumalik ka na sa bahay ng Zhan at nakawin mo ang piano sheet para sa akin. Kung hindi, kahit gastusan mo ang birthday party ko, hindi kita titingnan. Yang Yang, huwag ka nang magsayang ng oras dito. Nandiyan na sa pintuan ang mga reporter na inimbita natin. Tara na at salubungin natin sila. Umalis ka. Tumabi ka. Huachuan, nandito na ba si Tianyu? Sige, hintayin ninyo ako, pupunta na ako sa opisina. Ang Flying Dragon Hall ay inilaan ni Chanyu para sa gobernador. Paano mo magagamit ito para kay Hanyang? Sinabi ko bang gagamitin niya? Ano ang ibig mong sabihin? Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit 10 bises panglakasan ni Hanyang ang loob niya, hindi niya kayang labanan ang gobernador. Pero iba ang pag-iisip ni Hanyang. Kung talagang tanga siya, Magdudusa siya. Matagal ko na siyang gustong disiplinahin. Nanay, hindi ka ba masasaktan? matagal ko na siyang tinalikuran. Talagang hindi mo na siya pakikialaman. Manonood lang ako. Boss John, dinala ni Hanyang ang isang grupo at pilit na pumasok sa Flying Dragon Hall kahit pinipigilan ng mga waiter. Boss Han, ang yaman Montag talaga. Nagpaparty ka pala para kayang Master Han SA Flying Dragon Hall. Balita ko, ang renta sa Flying Dragon Hall ay 30,000 bawat gabi. Naku, sinabi ko na sa nanay ko na simplehan lang. Ayaw makinig, sabi pa.
Unang bises sa 20 taon na mag-celebrate ako ng birthday. Kailangan grand. Ha ha ha. Mga kasama, magsisimula na ang piano recital ng anak ko. Sana ay suportahan ninyo. Siguraduhing ipagkalat mo siya ng husto. Halika. Si. Salamat. Mga kaibigan, ngayong araw ay kumain at magsaya kayo ng walang limitasyon. Lahat ng gastos. Maligayang kaawan kay Hanxiao. Sana'y sumulong ang iyong kaera. Ha ha ha. Zino kayo? Sinong nagpahintulot sa inyong pumasok? Ikaw, isang waiter, anong pinagsasabi mo? Ito ang aking inarkilang banquet hall. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano NG biro ito? Ito ay talagang inarkila ng Governor's Mansion. Tawagan Montag agad si Bajensu. Ang mga dumating ngayon ay pawang mga kaibigan mula sa media. Nakakahiya. Hindi mo man lang magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Wala kang silbi. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nasa ibang linya. Hindi makontak ang telepono, B. Ito ay kanyang sinadyang pagpapanggap, isang laro ng pag-akit at pagtanggi. Kapag dumating siya, siguradong papahirapan ko siya. HMP. Hoy, Anong nangyari sa iyo? Kahit isang banquet hall ay hindi mo maayos. Kailangan na ng waiter. Dumating ka agad. Talagang hindi mapalagay ang maliit na ito. Nanay, ako na ang bahala sa kanya. wag, hindi pa oras para lumabas ka. Ako muna. Anong nangyari sa iyo? Kahit isang banquet hall ay hindi mo maayos. Kailangan na ng waiter. Dumating ka agad. Ang Flying Dragon Hall ay inarkila ng Governor's Mansion. Hindi lamang kayo pumasok ng sapilitan. Kumain pa kayo ng walang pakundangan. Alam niyo ba ang kahihinatnan nito? Ikaw, huwag mong gamitin ang Governor's Mansion laban sa akin. Sinabi kong ako ang nag-arkila ng hall na ito. Ako ang nag-arkila. Tama. Ano NG nangyari? Baka naman talagang na-offend natin ang Governor's Mansion? Kung talagang na-offend natin ang Governor's Mansion, siguradong malalagot tayo. Oo nga. Madam, Zila, Hindi kasalanan mo, alam ko ang lahat. paano mo ito pinamahalaan? Hindi mo man lang magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Ikinalat mo ang aking kahihiyan sa harap ng napakaraming media. Sasabihin ko sa iyo, kung maapektuhan ang aking piano recital, papahirapan kita. At ikaw, lahat ng gastos ngayon ay siya ang magbabayad. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, ay rereklamo kita. Mga kaibigan, ang nangyari kanina ay isang malaking pagkakamali lamang. Ang birthday party ay opisyal nang magsisimula, halina't magtagay. Tama, mga kaibigan, ngayong araw. Nais kong pasalamatan ng buong puso ang aking ina. Si Madam Hanmai. Sabi nga nila, ang kaawan ng isang anak ay ang araw ng paghihirap ng isang ina. Kung wala si Madam Han, na nagtiis ng 10 buwan upang ako'y isilang. Hindi ako magkakaroon ng aking kasalukuyang tagumpay. Kaya't sama-sama nating pasal amatan si GNG. Hanmai. Tagay. Hala, ito. Anak, anong nangyari? Hindi pa ba gumagaling ang kamay mo? Wala lang, nadulas lang ang kamay ko. Nadulas lang talaga ang kamay ko. Hindi mahina ang kamay ko. Ikaf. Anong pinagsasabi mo? Sa harap ng maraming tao, sinasabi mong mahina ang kamay ko? Gusto mo ba akong sirain? Mas mabuti ngayon pa lang. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, kahit nakuha mong tagpi ang sheet music ni Young Master. Hindi kita patatawarin. Ang feeling mo naman. Akala mo ba talaga gagawin ko ang lahat para lang mapasaya ka? At nakawin para sa'yo ang sheet music ni Young Master. Anong sinasabi mo? Ganoon ba ako klase ng tao? Kung patuloy mo akong babastusin, ako ay... Ano nang gagawin mo? Hindi mo na ako kakausapin. At hindi mo na ako alagaan sa pagtanda? Akala mo ba talagang kailangan ko yun? Sige, ang tapang Montag ha. Akala Montag talaga. Asawa ka ng pinakamayaman, no? Nakikita mo ba ito? La Fighting 1982. Isa ka lang pedikurist, wala kang alam. Hindi mo pa ba natatanggap ang iyong katayuan, no? Dios K.O. 2 Millionen, Navala. Nabasag mo ang paboritong wine ni Young Master Zhan. Dapat mong bayaran yun. Sino NG Young Master Zhan? Bayaran ang ano? Explika mo ng maayos sa waiter. Hindi ko inarkila ang Flying Dragon Hall. Lahat ng gastos dito ngayon. Sila ang magbabayad. Naiintindihan. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Bayaran mo muna ang bill. Sinong may lakas ng loob na magulo sa Flying Dragon Hall ko? Zenobia kayo? Ito ang birthday party ko. Sinong nagpahintulot sa inyong pumasok? Birthday MO. Ginamit mo ang Flying Dragon Hall na inarkila ko. Binasag mo ang wing ko. At ang lakas pa ng loob mo magsalita sa akin ng ganyan. Hindi mo talaga inarkila ang function room? Hindi ko kailanman sinabing magsiselebrate ako ng birthday mo. Young Master Zhan, tingnan niyo po ang mga taong ito. Ano? Young Master John?
dapat nang lumuhod at humingi ng tawad kay Young Master Zhan. Kung hindi, ako ay... Ano ka, Bea? Ang lakas ng loob mong ituro siya ng daliri. Bei Zhensu, magsungit ka man, may limitasyon din. Birthday party ka on gayon. Nandito ang media. Bei Gensu, Pakkatapos NG Piano Recital. Magiging sikat na si Yang Yang. Ngayon ang pagkakataon mo para magpakita. Akala niyo ba talaga na pagkatapos niyong ibaba ako ng paulit-ulit? Babalik pa ako para magmakaawa sa inyo. Ikaf, hindi mo ba ipinadala ang bilog ng mga kaibigan? Ngayon hindi mo kinikilala ito. Ina, halatang halata na importante sa'yo si Yang Yang. Hindi mo pwedeng sirain siya dahil lang tinanggap niya ako. Gusto mo siyang sirain. Bai Zhenshu, nagmamadali ka upang labanan ang mas mababa na humihingi ng tawad. Tapos bayaan mo ang deal at lumuhod ka para humingi ng tawad sa akin. Kung hindi ako, ano ka, Bea? Hinihingi mo pa siyang lumuhod para humingi ng tawad? Hindi ko alam. Narzissistic ka, Bea, o tanggalang? Baka nakalimutan mo, kanyang ang pangalan mo ngayon. Hindi ba iyang? Wala na akong gagawin para sa iyo. Isina ang pinto at matapang upang gumawa ng problema sa pagdiriwang ng bangkwet sa bahay ng gobernador. Gustong-gusto mo bang mamatay? Mas mababa ang digmaan. Patawarin mo na siya. Si Bai Zhenshu ang may pakana nito. Mas mababa ang digmaan. Mas mababa ang kawalan ng katarungan at utang. Kahit na ikaw ay opisina ng gobernador, hindi mo maaring bully ang iba. Abusong kapangyarihan, sinabi ko na ito dati. Ang Dragon Hall na ito ay nakareserba para sa house ng gobernador. Nagpayo ako sa iyo. Hindi ka nakinig, ngayon isisisi mo pa sa iba. Walang hiya ka talaga. Kung mahirap kang dumating sa mansyon ng gobernador at gumawa ng problema, iyak na gagawin ko sa iyo ang presyo. Huwag naman. Ma, uwi na tayo pa mag-celebrate ng birthday. CJ, Tianyu Tiansi Tianen. Maligayang kaarawan. Ito ang long life noodles na ginawa ko para sa inyo. Sana ay laging malusog at ligtas kayo. Sa hinaharap magkakasama na tayong pamilya. Hindi na tayo maghihiwalay. Ma, sabi nila, ang birthday ng anak ay araw ng paghihirap ng ina. Ngayon, kaming tatlong magkakapatid ay may regalo para sa iyo. Anong regalo? Ma, hulaan Montag. Ano ba to? Okay na ma, pwede ka nang magbukas ng mata. Ang ganda naman ito. Ma, salamat sa pagluwal mo sa amin. Sa mga susunod na araw, kami ang mag-alaga sa iyo. At ito pa. Ano to? Bakit mo binigay sa akin? Kahit ikakasal na ang babae, kailangan pa rin niyang isipin ang sarili niya sa hinaharap. Kung sasaktan kita at hindi ka masaya, itaboy mo ako at gawin mong pulubi. Pirmahan mo na, Perlas. Nanay, pumirma ka na. Nanay natin ngayon ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Nanay, gutom na ako. Gusto mo pa bang ako ang magluto para sa'yo? Birthday ka on gayon. Ano naman kung lutuan mo ako ng pansit? Ngayon lang, umutang ako ng 2 milyon para sa'yo. Tapos gusto mo pa akong magluto ng pansit. 2 milyon lang yan. Pagkatapos ng piano recital, bibigyan kita ng 200 milyon. Wala ka bang utak? Yung mga media na inimbita natin, pinagalitan lahat niyang Master Zhan. Hindi na matutuloy ang piano recital. Kung hindi tayo makakahanap ng pera, mawawala pa ang bahay natin. Kain ka ng kain. Anak, may paraan ang nanay para kumita ng pera. Tingnan Montag. Na-demolish na ang Happy Village. Kung makuha natin ang mga compensation ng mga residente, malulutas natin ang problema natin sa utang. Ha? Paano natin sila lulukuhin? Samahan mo ako mamaya sa mall. May paraan ako. Young Master Zhan, Mises. Lahat ng bag dito, kukunin ko. Opo. Tianyu, sobra naman to.
Kahit mayaman ka, hindi dapat ganyan magwaldas. Nanay, sabi mo na demolish na ang bahay natin. Dapat bumalik ka. Hindi dapat mukhang chef ang dala mong bag. Babalik ako para makipagkita sa mga kaibigan, hindi para magyabang. Bei Gensu Katalaga. Mai so meeting pala Kai Yang Master Jan. Nanay, isn't natin, tong litrato kay Boss Zan. Magkakaproblema siya. Ano sa tingin mo? Pwede nang maging nanay niyang Master Zan, si Bei Zenshu. Paano sila nagkatuluyan? Hindi mo ba nabalitaan? Yung mga 20 anyos na mayayaman. Pwedeng pakasalan ang 50 anyos na janitor. Kakaiba talaga ang trip ng mayayaman. Nanay, bakit kailangan mo talagang bumili ng bag ngayon? Kung gusto mong lokohin ang mga taga-baryo, kailangan mong magsuot ng mamahalin. Para maniwala sila sa'yo. Ah, Tanggang anak. talino Montag talaga. Nanay, sasagutin ko lang ang tawag. CJ, Ito ay disenyo ng Italianong designer na si Keze. Nag-iisang custom-made ito. Kaya mo ba? Anong kayabang-yabang mo? Hindi ba't dahil lang sa mga kamay mo kaya ka nakakakuha ng lalaki? Mukhang hindi alam ni Boss Zan. Malapit nang masira ang mga kamay mo. Hindi mo ba sinabi sa kanya? tabi ka, nakaharang ka sa daan ko. Anong kayabang-yabang mo? Naipadala ko na kay Boss Zan ang mga litrato mo at ni Zhan Xiao. Naipadala ko na kay Boss Zan. Ang yabang mo talaga. Lahat ng bag na gusto ng babaeng ito, akin na. Ibigay mo na sa kanya. Ma'am, sigurado po ba kayo na lahat ito? Kahit na bangkarote na ang hand group, hindi naman siguro. Kulang pa para sa mga bag na ito. Anong sinasabi mo? Lahat ng gusto niya, akin na. Pagbalik sa Happy Village at nakakuha ng pundo, hindi na importante ang mga bag na ito. Bayaran mo na. Kabuuan ay 28.88 milyon, ma'am. Magkano? Kabuuan ay 28.88 milyon, ma'am. Pakiswipe po ang card. Itong sira-sirang bag na ito, 20 milyon? Naibili na ni MS Bay ang lahat ng modelo sa aming tindahan. Naibili na ni MS Bay ang lahat ng modelo. Nanay, bigyan muna natin siya ng pera. Hak alles Nina bei Gensu. Pwede naman nating ibalik. Ay, swipe on card. Nagbayad na ang customer, tanggalin na ang tag. Huwag, kung walang pera, huwag magpangga. O may kapalit ito. Zhan Xiao, ako ang nagpangga. Ipadala ang bag na ito sa Zhan family. Tara, umuwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Bei Gensu. Pag nalaman ni Boss Zan. Na may relasyon ka sa anak niya. Tingnan natin kung gaano katagal ang ngiti mo. Ang mag-ina ni Hanmei, talagang walang pag-asa. Pinaghihinalaan pa na may relasyon ako at ni nanay. Hindi ba? Nagsiselos ka pa sa anak mo. Araw-araw kasama mo silang tatlo, ako hindi mo na pinapansin. Ayaw ko. Bago ang kasal, oras mo ay akin na. CJ, kailangan mong samahan ako bumalik sa Xingfu Village. CJ, nandito pala kayong tatlo sa bahay. Maghanda ng maayos para sa kasal namin ng nanay mo. Kaangalan namin. Hindi mo ibibigay ang perang ito para ipang negosyo ni Bayang, di ba? Syempre, pera, tu e. Dadalhin ko na ang pera ngayon, baka maubusan ng slot. Gilan, Ang tagal nating hindi nagkita. nga pala, bakit ang daming tao sa bakuran namin? Dinala ni Bayang ang tunay niyang nanay. Sabi niya, mag-invest sila sa negosyo kasama ang mga kababayan. Kaya ngayon, nag-ipon ng pera sa bahay niyo. Samahan mo akong tingnan. Sige, kukunin ko lang ang susi ng electric bike. Huachuan, hayaan mo na akong harapin ito mag-isa. Hindi pwedeng habang buhay ay umaasa lang ako sa tulong ninyo. Sige, susundin kita. Mga kababayan, nasaan ang nanay ko? Nagtatayo ako ng entertainment company. Bigyan nyo lang ako ng pera. Bibigyan ko kayo ng original shares. Si Yang Yang ay taong may utang na loob. Sinisikap niyang tulungan ang lahat. Kung hindi niyo ito gagraspahin, sayang ang pagkakataon para yumaman. Huwag na yung mga salita. Sabihin mo lang kung magkano ang kikitain namin. Tama-tama. 1 minuto lang, kikita ka ng ganito.
8,000. 800,000. Ang laki pala. Listen, Brother Sean. Ang nanay ko ay multimillionaire. Ang mga dating clients niya ay mga international clients. Pa sa kanya, ang pera ay paang tubig lang. Han Yang. Tawagin niyo akong Little Boss Han. Little Boss Han, hahaha. Big o Little Boss Han, sama-sama tayong yumaman. Tulungan natin ang mga kababayan nating umasenso. Tama-tama, dahil mga kababayan kayo ng anak ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon, 500,000 per family ang puhunan. Wow! Salamat, Boss Han. Halina, isa-isa lang, huwag magmadali. Huwag magmadali, Brother Sean, safe. Sandali lang. Hindi ba namin boss na? Sa pangit naman ang trabaho, ilang tulong ba? Bakit siya bumalik? Malamang natanggal sa trabaho. Hanyang, grabe ka talagang manloko. Hindi ka naman natin ako. Anong sabi Montag? Niluloko nila tayo? Hoy kayong lahat, huwag kayong makinig sa kanyang kalokohan. Ay, Sensu. Naiinggit lang siya sa pera ninyo, kaya siya nanggugulo. Matagal ng bankrupt si Hanmei. Huwag kayong padala sa itsura niya. Tingnan ninyo ang bag ni Bei Shenchu. Parehong-pareho kay Boss Han. Bayang, hindi ba sinabi mo na isa lang ang bag ng nanay mo? Sa buong mundo, Ay, on kay Boss Han. 3 milyon ang halaga nito. Limited edition, yan eh. Paano nagkaroon ng pangalawa? Maliwanag na. Peke ang daladala ni bei 10 zu. Siempre, isang pedikurist lang si bei 10 zu. Paano niya mabibili ang mamahaling bag? Malamang, hindi niya alam kung ilang zero ang 3 milyon. Ay, Sensu. Huwag mo kaming lokohin ng peking bag. Ang wishful thinking MO. Hindi nakakahiya ang makaparehas ng bag. Nakakahiya ang peke. Bakit niya nasabing peke ang bag ko? Ilasang ang kanyang Facebook timeline. May litrato ng 1,782 lafite. Ang yaman-yaman niya. Imposibleng magdala ng peke. Uun ka, tingnan niyo. Mga damit ni Boss Han, puro mamahaling brand. Ikaw naman, ang simple ng suot mo. Kitang-kita kung sino ang peke at tunay. Dahil lang sa isang Facebook post, naniniwala na kayo. Na mayaman siya at mag-invest kayo sa kanya? Baijanju, ikaw na naong wala. Hinahadlangan mo pa ang pag-unlad ng mga kababayan. Talaga. Kung kaya kong patunayan, na peke ang bag ni Hanmei, maniniwala ba kayong scammer siya? Oo, kung peke ang bag, hindi kami maniniwala. Sa sinasabi niya, tama ba? Tianyu, pakisend ang resibo ng bag. Ang lakas ng loob ni Bei Shenchu. Baka tunay ang kanyang bag? Imposible. Ang dating ni Boss Han, habang di inaktifika. Wow, ang daming zero. 3 milyon talaga. 3 milyon? Parang hindi bag ang dala niya, puro pera. Parang may daladalang villa sa likod niya. Ang mamahal, tela lang ang binili. Ang yabang. Kung totoo ang kanyang bag, eh di peke yung sa kanya? MGA ignorante. Kayang-kaya gumawa ng peking resibo, AME. Yan. Ay, uun ga. Madali lang magpeke ng resibo. Wala yang saysay. Ang lalakas ng loob nyo. Magsinungaling ka. Huwag kayong paloko kay bei 10 zu. Nagtatampo lang yan dahil inapi niyo siya noon. Ayaw niyang mas masaya kayo kaysa sa kanya. Inapi namin kayo noon. Boss Han. Nagbayad na para diyan, aano pa ang gusto mo? Hindi dahil sa sama ng loob. Hadlangan mo ang pag-unlad naming lahat. Kahit si Hanyang na bata. Marunong tumanaw ng utang na loob, ikaw hindi. 20 taon ako sa Happy Village. Anong klaseng tao ako? Hindi niyo ba alam? Huwag kang magdrama, bumalik ka lang. Para maghiganti sa mga kababayan, uun ga. Pinagkasundo namin siya kay Liu Dashun noon. Galit na galit, yan SA atin. AME, ako ang pinag-initan niya. Kasi yung anak niyang pinalaki ng 20 taon, ako ang kinikilala. Bei Sensu. Huwag mong hadlangan ang paghahanap buhay namin. Baka mamaya bukbugin kita. Kung resibo ayaw niyong paniwalaan, di dalubhasa. Ang paniwalaan niyo, ang apo ng kapitan, si Xiao Liu, nagtrabaho sa luxury store. Para malaman kung kaninong bag ang peke. Sa amin ni Hanmei, siya ang tawagin niyo. Para magsuri, di ba? Nasa bahay lang yan, nakaalaga, tatawagin ka o. Sige, bilis. Bill, mga kababayan, hirap na hirap makuha ang relocation fee. Para kumita, wag nang maiwan ang mga bata. Huwag ka nang maggulo. Hindi to gulo, may galit ako sa inyo, pero alam ko. Kung maluloko kayo, ang mga matatanda at bata ang maghihirap. Wala silang kasalanan. Bill, huwag mo nang pakialaman to.
Gilan, ikaw rin, hindi ka naniniwala sa akin. Hindi, navalang ako sa yo. Dapat magdusa sila para matuto. Gilan, alam kong naiintindihan mo ako. Pero si Hanyang, ako ang nagpalaki sa kanya. Hindi ko hahayaang sirain ng taong ito ang Happy Village. Hoy, ano ba ang karapatan mong sabihin yan? Sa tingin ko, ikaw ang tunay na ahas, may balak kang maghiganti. Ahas, ahas. Narito. May balita ako, may isang bag dito na dinisenyo ng Italian master. Special na bag na dinisenyo ni Kazet. Ito ang bag ko, pakitingnan mo kung tunay ito. Ang bag na ito, Pek pala ang bag na ito, Pearl. Sinadya mong sirain kami. Peke ang bag ko, kailan ko sinabing peke ang bag na ito? Unang bises ko lang makakita ng ganito kamahal na bag, nasobrahan lang ako sa excitement. Sinasabi mong tunay ang bag na ito? Ang bag na ito, sa material at detalye. Parang tunay, pero parang hindi rin sigurado. Ang Becchio, pag ba? Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng 3 milyon, isa lang ito sa buong mundo. Special na custom made, sigurado ka ba sa iyong propesyon na maaari mong matukoy ang tunay o fake nito? Sigurado ka ba na sa luxury store mo? May ganito kamahal na bag? Talagang hindi ko pa nakikita ang ganito kamahal na bag. Kaya mo bang matukoy kung alin ang tunay? Alin ang peke? Oo nga. Ay, nalilito na rin ako. Si Boss Han ay sobrang mayaman, puro branded ang suot. Paano siya magdadala ng baking bag? Zianga. Hindi ko rin nakita ang brand ng damit niya. wala na bang ibang paraan para matukoy? Meron, ang bag na ito ay may chip, iscan mo lang gamit ang phone. Para malaman kung tunay o peke, magda-download ako ng app. Bakit walang signal dito? Wala ring signal ang phone ko. Ma, ang galing mo, inihanda mo ako. Signal Yama. Hindi ako matatalo dito. Ang bag ni Hanmei ay espesyal. Waterproof ito, kaya kong ilagay sa tubig, ikaw kaya? AME, baking bag ay waterproof din. Gusto mong ilagay ang tubig sa loob? Bahala ka, ayaf ka o. Hindi kailanman magdadala ang nanay ko ng bag na nabasa. Kung tunay pala ang bag na ito, sino ang magbabayad ng 3 milyon? By Gensu. Kung tunay ang bag ni Boss Han, ikaw ang magbabayad. Kung mawawala ang proyekto natin, ikaw rin ang magbabayad. Ikaw ang nagpasyang magpatingin, wala kaming kinalaman. CJ, Ako ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. una. Tingnan niyo ang bag niya, hindi lang hindi waterproof, kumukupas pa. Pek ang bag niya. Ibig sabihin pek rin ang proyektong ito. Hinayaan mo akong lokohin sa pera ng demolisyon. Papatayin kita. Patayin siya, patayin siya, patayin siya. Zhenshu, dapat kayong magpasalamat sa kanya, kung hindi dahil sa kanya. Siguradong mawawalan sila ng lahat. Hindi ko sila tinulong para pasalamatan nila ako. Ayaw kong makita ang mga matanda at bata na naghihirap. Yenju, pasensya na. Sobrang pasensya na talaga. Hindi ako tao. Ako si Liu Dashan. Salamat sa pagtulong mo kahit na may sama ng loob ako. Nailigtas mo ang aking puhunan. Zhenshu, sa hinaharap kung may kailangan kasabihin mo lang, tutulong ako. Hindi ko pa rin kayo pinapatawad sa mga nagawa niyo sa akin. Umuwi na kayong lahat. Hindi na tayo dapat magkita pa. Fight Sensu. Dahil ba hindi kita kinikilala? Ginagawa mo akong patayin ang sarili ko. Kikilalanin mo ba ako? Wala na akong pakialam. Nagsisinungaling ka, ginaganti mo lang ako. Huwag kang masyadong masaya. Hanggang ngayon hindi mo pa pinapaopera ang kamay mo. Pag nasira yan. Siguradong itataboy ka ng pamilya Zhan. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung hindi mo ipapaopera sa loob ng 1 linggo. Ikaw ang mawawalan ng kamay, hindi ako. Anak, ano nangyari sa kamay mo? Bala. Nadulas lang. Pinadala na ni Chansey sa akin ang report mo. Gusto mo bang makita kung sino talaga? Fight Sensu. Akala Montag napasaya Montag si Santiangki. Pinapaloko mo siya para maniwala ako sa kasinungalingan mo. Nagsisinungaling ba ako o hindi? Pumunta ka sa ospital at magpatingin para malaman mo. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa mga ganito. Gusto mo akong takutin. Walang mangyayari. Bahala ka na sa buhay mo. Zenshu. Pagod ka na. Tapos na ang lahat.
Naghanda na si Chenyu para sa kasal. Bukas na ang araw ng kasal natin. Bukas na agad. Medyo kinabahan ako. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Sa kasal bukas, gusto kong tapusin na ang lahat kay Baiyang. Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Dok, parang walang lakas ang kamay ko lately. Gusto kong magpamri. Sige, bigyan kita ng request. Pinakamabilis, 1 oras pa bago lumabas ang resulta. Sige, maghihintay ako. Balita ko, ikakasal ngayon ang chairman ng Zhan Group. Hindi mo tak iaalam? Binigyan ni Boss Zhan ang kanyang asawa. Nang singsing na brilyante, nagkakahalaga ng 800 milyon, ganito kalaki. Grabe ang pagmamahal niya sa asawa niya. Alam mo ba? Futu BA, ang swerte naman niya. C'est qui 100 milyon? Hindi, imposibleng siya yon. Hello, Ma. Ano? Sinabi mo na inimbita tayo ni MRS Zhan. Sa kasal niya? Pero, hindi naman kami magkakilala. Bahala na. Ito na ang huling pagkakataon natin para umangat. Umuwi ka na agad. Sige, uwi na ako. Sabi ko nang ba, si Bai Zhenju. Hindi pwedeng maging bagong asawa ni Boss Zhan. Kung siya man, hindi niya ako imbitahin. Dok, kamusta ang resulta? Okay lang ba ang kamay ko? Paulit-ulit mo na tinatanong. Pinakamabilis, kalahating oras pa. Sige, hindi na ako maghihintay. Kung may problema, pakisabihan mo agad ako. Sige, kung may problema, tatawagan kita agad. Sa kasal na ito, tutugtog ako ng piano. Para sumikat. Anak, ngayon, kung hindi natin, mapapasunod si MRS Zhan. Mawawalan pa tayo ng bahay. Huwag kang mag-alala, pagtugtog ko ng piano. Iyak na magiging fan ako. And I, Mrs. John. Bei 10 zu. Bakit siya nandito? Bei Zinsu, hindi mo tak nakikita. Kung anong okasyon ito, nahihiya ka bang pumunta? Bai Zhenju, sinabi ko na sa iyo. Hindi ka pakakasalan ni Boss Zhan. Anong nangyari? Naitapon ka na BA? Bei 10 zu, binabalan kita. Huwag mong ikalat na anak ampon kita. Kung magdulot ka pa ng problema, hindi kita patatawarin. Kung ganito katakot na magkamali ako. Madam Boss Zhan. Mabuti ko natin ang relasyon, ilang sa harap ng publiko. Gusto mo pang putulin ang relasyon mo sa anak ko sa harap ng publiko. Hahaha Bai Zhenju, sasabihin ko sa iyo. Ngayon ay inanyayahan ako ni Madami Boss Zhan. Personal na pumunta rito ako. Ang kinabukasan ko ay puno ng pangako. Sigurado ka bang gusto mong putulin ang relasyon natin? Sigurado. Sige, ito ang sinabi mong gusto mong putulin ang relasyon nating mag-ina sa harap ng publiko. Huwag kang magsisisi. Hindi ako magsisisi. Sige mga kasama, tulungan ninyo akong patunayan na simula ngayon. Ako at si Bai Zhenju ay wala ng relasyon bilang mag-ina. Wala ng koneksyon. Kung gusto mong putulin ang relasyon, dapat itong maging ganap. Pirmahan ang kasunduan ng pagputol ng relasyon, may abogado rito ngayon. Para notaryuhan, dapat lang napirmahan at notaryuhan. Ang relasyon natin ay ganap ng mapuputol. Handa mo na pala ito, mukhang may plano ka. Bei 10 zu ano ba talaga ang layunin Montag? Huwag nang magdaldal, pirmahan mo na hindi dahil sa kanya. Masasaktan si Madam Boss Zhan. Gusto mo pa bang kilalanin ako? Imposible simula ngayon wala ng relasyon tayong mag-ina. Wala ng koneksyon. Attorney Wang, ipanotaryo mo ito. Si? Ngayon mula sa relasyon ng pag-aampon o emosyonal. Wala na tayong relasyon. Tama. Mabuti ang usapan natin kanina. Marahil narinig na ito ng lahat. Wala na akong koneksyon sa taong ito. Bei 10 zu umalis ka na. Malapit na akong umangat sa buhay. At ayaw ko na ring may koneksyon sa iyo. Malapit nang magsimula ang kasal. Bakit pa natin ito ginagawang kahiya-hiya? Dumating si Boss Zhan. Ang ganda ng aking bagong nobya ngayon. Kasalanan mo ito, pinilit mo akong mahuli. Ngayon na api siya, nasasaktan ako. Ano ang pinag-usapan mo sa aking asawa? Azava. Hindi ka nagkakamali. Bai Zhenju. Ang aking asawa si Zhen Huachuan.
Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang malaking balitang ito? Nakalimutan mo na ba kakaunti lang nating pinutol ang relasyon nating mag-ina? Hahaha, Nay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mag-ina tayo, Sa pagitan ng mag-ina, walang samang nagtatagal. Mag-ina. Wala na tayong koneksyon. Patunay ang kasulatan ng pagputol ng relasyon. Tay, nagbibiro lang ako kay Nay, huwag mong seryosohin. Ang sinusunod ko lang ang asawa ko. Sabi ni Pearl, wala na kayong koneksyon, di wala na. ni. Atlo ang anak na lalaki ng pamilya Zhan, pero walang kahit isa. Ang kadugo mo, pagdating ng panahon, ako pa rin ang asahan mo para sa mana. Sinong nagsabing di ko sila tunay na anak? Ni. Paano pwedeng mangyari yon? Ngayon, nagsisisi ka na ba? Na pinutol ang relasyon natin? Nay, siya yon, siya ang nagsulsol, mahal kita. Walang utang na loob. Ikaw ang materialistika. Bakit ako isinisisi? Tumahimik ka, ikaw ang may kasalanan. Kung di mo ako kinilala, ako na sana ang ika-4 na anak ng pamilya Zhan. Tama na, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Magmadali ka na sa ospital. Ipatingin muli ang kamay mo. Nay, na-check up ko na. Hindi pa lumalabas ang resulta. Sagutin mo, siguro tawag ng ospital. Harapan kang sasagutin. Harapan kang sasagutin. Sasagutin K.O. Hello, G. Han, lumabas na ang resulta. Pomenhin, functional nerve damage. Lampas na sa panahon ng tamang paggamot. Ang ibig mong sabihin, hindi na ako makakapagtugtog ng piano? Oo. Hindi. May paraan pa, DBA? Sabihin mo sa akin, may iba pang paan. Maliban na lang kung si. Dr. Zanzianzi ang Mako-Opera. Kuya, tulong montag ako, buhay ka o ang piano. Kuya, wag pong masira ang kamay ko. Nalimutan mo na ba? Na pinangakuan na kita na ako ang magiging doktor mo? Ikaw mismo ang tumanggi. Hindi, kuya, tulungan mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kuya, alam ko na ang mali ko, talaga. Ni. Nay, alam ko na ang mali ko. Ikaw ang nagpasimula sa piano. Tulong montag ako. Hindi mo alam ang mali mo. Takot ka lang. Kahit payag si Tianzi na operahan ka, hindi ako magbibigay ng pambayad sa operasyon. May 300,000 ka ba? Nanay, ibenta mo na ang bahay. Basta ibenta mo lang ang bahay. Magkakaroon tayo ng pera. Kapag may pera na, pagalingin lang ang kamay ko. Ay akong buhayin kagamit ang kamay ko. Nanay, Tabi. Walang utang na loob. Hindi na kita pagkakatiwalaan. Ako nga ay kailangan pang magbenta ng bahay para sa aking pagtanda. Anak mo ako, nanay. tulong montag ako. Totoo na lang ang sasabihin ko. Kung hindi ka nagkasakit, bakit kita itatapon? Kung hindi ako bawg at hindi ka magaling. Bakit kita tatanggapin? HMP. Nanay, tulungan mo ako. Huachuan. Tapos na ang mga bagay-bagay ko. Pwede na tayong magpakasal. Tara, magbihis na ng kasal. Tatay, nanay,